Hi guys! Welcome back to another episode of In My Kitchen Vlog. And for today's episode is hindi ulam ang lulutuin ko today kung hindi isang dessert na low-carb dessert na nakita ko din yung recipe sa YouTube. So, gagamit tayo ng mga ingredients na good for low-carb. So, kung interesado kayo kung ano yung bibake ko, just keep on watching. Actually, prep ko na most of the ingredients na meron tayo, and ang tawag dito sa ibibake ko na dessert today is coffee cake. So, basically gagamit tayo ng coffee powder. So, ayan. Na-measure ko na lahat ng ingredients na kakailanganin dito. And for this one, hindi tayo gagamit ng flour, kung hindi coconut flour. Like, hindi tayo gagamit ng regular flour. Coconut flour yung gagamitin natin, which is good option for low carb. So, ayun. I-share ko na lang sa inyo lahat ng ingredients. So, for the coconut flour, 60 grams yan. And then, dito meron tayong baking powder, baking soda, and salt. Pinaghalo ko na lahat sila dyan. So, baking powder is 8 grams, baking soda is 4 grams. And then, sugar natin 100 grams. Stevia din pala to, so okay din siya for low carb. Better option siya than regular sugar, of course. And then, meron tayong salt, Himalayan salt yung meron kami. For the liquids naman, meron tayo ditong coffee, instant coffee na 20 grams, and then coconut oil, meron tayong 3 eggs, and then gagamit din tayo ng vanilla extract. And then dun sa recipe, kailangan ng 170 na almond milk. Pero wala akong almond milk, so ito na lang yung gagamitin ko, Nestle cream. Masarap din naman tong ilagay sa cake para mas moist and mas malambot yung cake na magagawa natin. So, ito try ko na ito muna yung gawin ko for this recipe. To start is, imimix ko lang lahat ng dry ingredients natin into this bowl na meron tayong coconut flour. So, ito is yung baking soda, baking powder, and salt. So, ilalagay lang natin lahat sila dito. And then mix. And then pwede na din nating ilagay itong sugar. Stevia nga pala to. So hindi to yung regular na sugar. So imimix lang natin para ma-incorporate din ng maayos yung mga baking powder and baking soda. Para equally divided sila. Side muna natin. Ang gagawin naman natin ngayon is imimix natin yung mga mga wet ingredients. So, meron ako dito coconut oil. Lalagyan ko siya ng 3 eggs. Then, gamit tayo ng vanilla extract, mga 1 teaspoon. Coffee of choice or kung ano yung meron kayo sa bahay. Din natin itong Nestle cream. Mix ko na lahat dito and haluin lang muna natin siyang maayos, especially yung coffee para matunaw siya, and then pwede na natin silang pagsamahin with the dry ingredients. So ito, ready na siya, and ibubuhos lang natin siya dito paunti-unti. Alam niyo yung amoy ng mocha cake, ganun yung amoy niya na ngayon. Butter natin, cake butter, and ready na tong ilagay sa oven. Pero before that, since mahilig kami sa mga nuts, is lalagyan ko siya ng mga nuts. May nuts pa ba tayo, love? Yes. Nasaan? So eto, since may mga nuts kami, lalagyan ko siya yung mixture mismo ng mga sliced almonds. Eto.
Lagay na natin to lahat. So, ito yung hazelnut naman. Guys, nalipat ko na siya sa cake pan. So, ready na to i-bake. Pero, magdo-double portion or 2 beses ako magsasalang kasi hindi nagkasya. So, may natira pa dito. Kasi maliit lang din yung oven natin dito. To, and then, isasalang ko na siya for 170 degrees Celsius, 30 minutes. Hindi ko siya masyadong pinuno kasi aalsa pa to. Kaya, ayan. So, ayan. Ready na yung oven natin. And, ito yung isasalang. And then, meron pa akong ilalagay dyan sa taas niya. Parang coffee, whipped cream, something. Pero all-purpose din gagamitin ko doon. So, gagawin ko siya maya-maya kasi kailangan pa to na mag-cool down muna siya bago ilagay yung parang whipped cream niya sa taas. So, yun. Tapos na yung first batch no coffee cake. So, tingnan natin ano itsura niya ngayon. So, ayan. Ayan yung itsura niya. And, hanguin lang natin, then salang natin yung isa pa. Salang ko na yung second batch no coffee cake, and habang hinihintay natin siya, is gagawin ko na yung frosting or parang icing niya. Ang dilemma ko lang is wala akong hand mixer. Pero meron akong maliit na mixer dito, yung pang coffee lang. So, hopefully, ma-whip natin ng maganda-ganda to. So, gagamitin ko yung natira kanina na all-purpose cream. I-add ko siya dito. Yes, meron ako ditong coffee powder na 2 to 3 tablespoon. And then, allulose na sugar. So, yung allulose is another option for mga sweetener for low carb, ganon. Halo natin dito and then i-whip na natin. Pag hindi to nag-work sa whipping, mini whipping ano ko, frother, is ima-manual na halo na lang natin. O, diba? Ayaw na agad. Ayaw umikot. Woo! Napupunta pa sa kung saan-saan. So, mag-manual na lang tayo. So, ilalagay ko na to lahat. Medyo matagal-tagal nga lang to. Oh, ikaw na. Papahalo ko sa wala. Ito na. Tapos na yung 2 cake, coffee cake na ginawa ko. So, ayan. Actually, dun sa recipe, hindi sila ganito kaitim. So, hopefully, hindi to sobrang pait. So, ngayon, yung isa na lang muna yung gagawin ko. Like, lalagyan ng icing. Wait lang. And, itong toppings, di ba nga wala akong hand mixer. So, tinry ko siyang paikutin sa chopper. May chopper ako, vegetable chopper, ganun. Yung pinipindot sa taas. So, ito siya. Lalagay natin on top. So, ito yung frosting. Ito na siya. Nilagyan ko lang siya ng dust ng cocoa powder sa taas para naman mayroon siyang konting design. And since hindi nga ganun ka-sturdy yung frosting is, ayan, nag-shower na siya dyan sa gilid. Pero okay lang yan. Cute, no? Pero syempre, tikman muna natin. Ready ka na? Syempre, kanina pa.
Ilang beses na rin naman ako nakapag-try ng mga low-carb cakes. Pero first time tong coffee flavor. So, we'll see. Cheers! Guys, kung mahilig kayo sa dark chocolate na cake, masarap yung cake niya mismo. Pero since hindi kasi nagka-body yung icing, medyo liquidy pa yung type niya. Pero masarap pa din kasi nga may coffee din yun and sugar. So may lasa din siya. So yun yung parang nagbabalance dun sa pait ng cake is yung frosting niya. So masarap to with coffee. Para sa akin na mahilig sa plain lang and something. Anything plain, okay sa akin. Goods na ako dito sa cake niya. Like, konting lang naman yung kailangan ko para sa frosting. And, buti na lang din, nilagyan ko siya ng nuts. Kasi masarap yung may binabite ka sa cake na mga nuts. Almond sa Ito, oh. Tapos kuha tayo dito. Uy. Cheers. Masarap. So, magtimpla na lang muna tayo ng kape, no? Para mas masarap yung kain natin. I think that's it for this video, guys. Comment down below kung gusto nyo ng complete recipe and kung itatry nyo din to. Masarap siya kung mahilig kayo sa mga dark chocolate kasi nga coffee flavor siya. So, ayun. Masarap magkape ngayon dahil may dessert na tayo. So, kaya naman magtitimpla tayo ng kape para ma-enjoy natin tong dessert natin for today. And I hope you enjoyed this video, guys. And I'll see you on my next one. Bye!